sa ating lahat. Nawa hindi po kayo magsawa sa akin, ano? At ako po ay inyong tagapagsalita ngayong umagang ito. Pero bago po ang lahat, maaari po ba natin bigyan ng isang malakas na papuri, palakpak ang Panginoon? Amen. Ako po ay nagagalak at nabe-bless sapagkat ako po ay nininiyahan niyong maging tagapagsalita ngayong umagang ito. At this is my first time na makapagsalita po sa inyong harapan. Kaya I am blessed and I am honored po mga kapatid na kayo po ay makasama ko sa paglilingkod ngayong umagang ito. Alam niyo po kung bakit ako kumanta, dahil ako po ay kinakabahan. At yun po yung way ko para mawala ang aking gabay, una makapagpuri at makapagpasalamat sa ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo na tayong lahat ay pinagpala ng Diyos? Amen? Kumalakpak po, lahat ang pinagpala ng Panginoon. So, kapag sinabi natin pinagpala, it does not mean na material lang ito. No, ang blessing ng Panginoon hindi lang bounded at limited sa mga material na bagay. Blessings in all situation ng buhay mo, kapag naranasan mo ang goodness ng Lord, you are blessed. Amen? Kaya pag-usapan natin ngayong umagang ito for the closing ng inyong mensahe, resilience. No, at nakita natin na ang pagiging resilience ay kung paano ka humarap pagdating sa mga pagsubok sa buhay. Ngayong umagang ito, let me share it to you, yung sinasabi ng James chapter 1, verse 12. Anong sabi doon kanina? Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Gusto ko pong malaman niyo po mga kapatid sa pananampalataya, ang buhay Kristyano ay hindi lang tungkol sa pagsubok. Okay? Dapat din natin makita na sa kabila ng mga pagsubok, the Lord is moving sa buhay mo. Na gumagawa ang Diyos sa buhay mo natin lahat. Kaya ngayong umagang ito, nais ko pong i-share sa inyo, favored to be faithful. Ikaw ay pinagpala ng Diyos para maging tapat sa paglilingkod. Marami kasi gusto lang ng pagpapala pero ayaw ng pagtatapat sa Diyos. Gusto lang ng blessing pero ayaw ng obedience. Gusto lamang ng mga pagpapala, gusto lamang ng hingi ng Lord pero ayaw ng commitment at pagsasabi ng praise the Lord and salamat Panginoon. Ngayong umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano ba tayo magiging favored and at the same time, we need to be faithful sa mga malalaki at maling bagay, maliit na bagay sa ating buhay. Number 1, nais ko pong i-share sa inyo, what is favored life? Ano ba, Pastor, ang buhay na pinaburan ng Diyos? Anong sabi dyan? In Psalm chapter 5 verse 12, for you, O Lord, will bless the righteous with favor. You will surround him as with a shield. Ngayong umagang ito, favored life means God's grace is surround you. Ibig sabihin, ang pagpapala at kabutihan ng Diyos ay nasa buhay mo. Siyang patuloy mong nagiging gabay, siyang patuloy na nag-iingat sa iyo in every situation ng buhay mo, it is because of the Lord's goodness. Amen? Dahil po yun sa kabutihan ng Diyos. Kaya tignan po ninyo, favored life. Ano ibig sabihin ng favored life? Favored life means God's protection. Favored life means God's guidance. And favored life means God's blessing. So every day, pinoprotektahan ka ng Diyos. Every day, sinasamahan ka ng Panginoon. And every day, pinagpapala ka ng Diyos. At yung pa lang ay maraming rasons para lalo kang magtiwala at maglingkod sa Panginoon. Pero ito po ang gusto kong bigyan ng punto. God's protection, God's guidance, God's blessing, even when life is difficult. Mahirap po ang buhay. Mahirap po, no? Ang dami ng nagtataasan. Ang dami ng mga bilihin, gasolina, and everything. Kaya kapag naranasan mo ang pagpapala ng Diyos kahit mahirap ang buhay, meron kang rason para magsabing salamat, Panginoon. Amen? Kasi you have the reasons, you have the means to be thankful sa ating Panginoong Diyos. At kung life is blessed by the Lord at yung ating mga natatanggap ay galing sa Panginoon, lahat nating tandaan, lahat ng pagpapala na meron ka, lahat ng achievements na nangyari sa buhay mo, at lahat ng mga blessing na tatanggap mo, ito ay dahil lamang sa Panginoon. Basahin natin ito mga kapatid. 1, 2, 3, go! God's not because we are good, but because God is good. Lagi nating tatandaan, kapag pinagpapala ka ng Diyos, hindi dahil mabuti ka. Kasi nga minsan makulit ka, minsan pasaway ka, pero nararanasan mo pa rin ang pagpapala ng Diyos.
So the standard of blessing, it not because of you, but because of the Lord who is good. Amen? God is good all the time, and all the time, God is good. Kaya lagi natin tatandaan, if your life is favored by the Lord, ibig sabihin, hindi ikaw ang may gawa niyan. Ang Diyos ang gumagawa sa buhay mo. Kapag nakakarating ka sa ibang bansa, kapag napopromote ka sa trabaho, kapag nag-excel ka sa school, sa work, in every situation ng buhay mo, it is the Lord who brings you there. Ang Panginoon ang nagdala sa iyo dyan, sapagkat ang nais sa iyo ng Diyos ay buhay na masagana at tapat. So ang buhay natin hindi lang patungkol lamang sa mga pagsubok. Nais din natin makita na behind that the Lord is good sa ating po mga buhay. Tingnan natin ito mga kapatid, James chapter 1 verse 12. Gamitin ko po yung salitang English. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Blessed is the one as promised to those who love Him. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po sa English, blessed is the one who perseveres. Ngayong umaga ito, dalawang salita ang nais kong pag-aralan natin. The word blessed and the word persevere. Ang sabi ni James, mapalad ang tao. Hindi po malapad, no? Mapalad. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Baka mabaligtad nyo, magawin yung malapad, no? Mapalad. Ibig sabihin, you are blessed. No? Ang sabi ni James, blessed is the one who perseveres under trial. Pastor, ano bang ibig sabihin ng blessed? May pagsubok ako. Matatawag ba akong pinagpala? Pastor, matatawag ba akong blessed kasi ang daming bayarin, kailangan ng tuition ng aking mga anak, ang daming due date and everything. Pastor, matatawag ba akong blessed? Tingnan natin, ano ba talaga ang pakahulugan ng blessed sa sinabi ng verse na ito? In John chapter 1 verse 12, ang sabi po ni James, pag sinabing blessed, sa salitang Griego, ang blessed mo ay makarios. Kayo nga po, makarios. Ang ibig po sabihin ng makarios, it means spiritually fortunate, favored by God, and experiencing God's approval. Maraming tao ang pinili ng Panginoon sa panahon po ng Old Testament. Nandiyan si Noe, nandiyan si Moses, nandiyan si Joshua. They are favored by the Lord and they are also blessed. Pero ito po ang huwag natin kakalimutan. Blessed doesn't mean na magiging okay po ang lahat. A blessed life is a person who is approved by God regardless of circumstances. So yung pagiging makarios po natin, yung pagiging blessed, ay hindi lang sa panlabas na nakikita sa buhay natin. Pero sa mga sirkumstansya, sa mga pagsubok na meron tayo sa buhay, gumagawa ang Diyos para mapagtagumpayan po natin. Katulad po ng mga tinawag sa Bible, they are favored. Sino ba? Favored siya ng Lord. Pero ano sabi sa kanya ng mga tao? Mangmang, sira ulo. Sino naman ba ang gagawa ng arko sa tuktok ng buto? Ganon din si Moses. Maraming tao ang umaayaw sa kanyang leadership. But he is favored for the Lord. Pero hindi ibig sabihin ng favored siya, hindi siya makakaranas ng pagsubok sa buhay. Ngayong umagang ito, mga kapatid, let us be reminded that you are blessed. Pinagpala ka ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, accepted ka sa pagsubok. Kaya nung sinabi ng Lord na you are blessed, you are makarios, ibig sabihin niyan, you are a person who is suffering, who is in hardship, who is in persecution, but you are still being makarios. Bakit? Because you are already blessed. Kaya tignan nyo, kapag nagpe-pray kayo sa Lord, the Lord will moving sa buhay mo. Kaya nga po yung sa kanta natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam niyo po yung kantang yun? Alam kong may magagawa ang Diyos. Dapat daw po ibahin. Hindi lang may magagawa. Alam kong may gagawin ang Diyos. At ngayon po umaga nito, alam ko pong may gagawin ng Diyos sa buhay po natin lahat. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So ano yung sabihin ng blessed? Blessed does not mean na puro okay ang buhay. Pero still, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, you are still being makarios.
Nagdurusa ka, may pagsubok ka, mayroon kang persecution sa iyong family, sa iyong pag-aaral, sa iyong pananampalataya, lagi mong tatandaan, lahat ng nagtiwala sa Diyos kahit kailan hindi pinabayaan. Dahil ang pangako ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. So the number one word is blessed. Paano naman yung tinatawag nating perseverance? Anong ibig sabihin ng perseverance? Sa salitang Griego, ang perseverance is hupomeno. Kayo mga po? Hupomeno. Na ang ibig sabihin, to remain, to endure, to stay under pressure, and to stand firm without waiting. Mahirap? Yes. Hindi po madali. Pero ako po naniniwala, araw-araw, sinasamahan po tayo ng Diyos. At kung bakit ka nakakaraos, at bakit ka tumatago sa buhay, hindi dahil magaling ako, hindi dahil madiskarte ako, hindi dahil maabilidad ako, pero ang Diyos na pinaglilingkuran ko, tapat sa aking buhay. Amen? Amen! At dapat nating tandaan yan, na sa ating paglilingkod, hindi laging okay, pero dahil mabuti ang Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 4:13. Sabay-sabay natin, I can do all things through Christ who strengthened me. Kaya nga mga kapatid, when sinabi ng Panginoon ni James sa James chapter 1 verse 12, you are blessed, and after ng blessed, you must to persevere. Kailangan mong manatiling nakakapit sa Panginoon. Anong message sa atin ngayong umagang ito? Number 1, perseverance produce spiritual strength. Alam niyo po, ang mga pagsubok ay hindi sumpa. Ang pagsubok ay hindi pagkakataon para i-down ka sa buhay. Ang mga pagsubok nandiyan para ipakita na wala kang ibang kailangan kundi ang Diyos. Ang ganda po nung kanta natin kanina. Ang sabi doon sa kanta, wala nang hahanapin pa. Sa buhay natin ito, wala na tayong kailangan hanapin. Dahil sa lahat ng meron tayo, ito po ay galing sa Diyos. So perseverance produce spiritual strength. So habang humaharap ka sa mga pagsubok, habang nakakaranas ka ng kabigatan sa buhay, ipinapaalala sa iyo na, kapatid, mahina ka at ang kalakasan mo ay yung Diyos. Alam niyo po, gusto ko lang magkaroon ng isang testimony. Dapat po wala ako ngayon dito. Dapat po ako ay hindi isang pastor. Dahil nung bata po ako, gusto ko pong maging seaman. Maraming pera, of course. No? Para magsasakay ka ng barko, after ng ilang buwan, uuwi ka, madami ka dalang tsokolate. Kasi po yung mga tito ko, sila po ay seaman. Kaya pinangarap ko na maging ganun din, katulad nila. Pero sino mag-aakalang iba pala ang plano ng Diyos? Si Brother Hensley po, lagi kong sinasabi sa mga nakikilala ko, si Brother Hensley po ang ginamit ng Panginoon para po ako matutong tumugtog. When I am 9 years old, 10 years old, siya po ang nagturo sa akin tumugtog na piano nung siya po ay nasa Dalan. Hindi po kung naalala ko ni Brother Hensley. Pero dahil po doon, natuto akong tumugtog, sabi ko gagamitin ko ang talentong ito para sa Panginoon. Kaya po, nag-enroll ako sa seminary. Ang dapat course ko po ay musician. Pero si Pastor Butch, nilagay ako bilang isang ministro. And after doon, graduate ako, hindi naging madali. From 2015 up till now, naglilingkod tayo sa Panginoon. Pastor, madali pa? Hindi po madali. May mga pagkakataon na parang ayoko na lang. Parang wala namang nangyayari sa aking paglilingkod. Na habang nagsiserve ka, kulang yung mga bagay na nararanasan. Nagkukulang ka sa materially, habang naglilingkod ka, may sakit yung anak mo, pero kailangan mo magpatuloy. At lagi kong nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Kasi kung hindi ako nagtiwala sa Diyos, wala akong ngayon. So my secret weapon, mga kapatid, hindi ang lakas ko, kundi ang Panginoong Diyos. At dahil nandito ako ngayon, dahil mabuti ang Diyos sa atin po lahat. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So hindi ko po ipinagmamalaki yung aking sarili. Although malaki po ako, ang ipinagmamalaki ko ay yung Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tapat at tapat sa atin pong lahat. At ang pagiging tapat ng Panginoon, hindi nakasalalay sa kabutihan mo. Ang pagiging tapat ng Panginoon, hindi nakasalalay kung anong puso ngayon. Ang katapatan ng Panginoon, mananatili magpakailan pa man. Mula noon hanggang ngayon, the Lord is faithful. Hindi lang sa akin, kung hindi para po sa ating lahat. So when sinabi natin, you are favored to be faithful, dapat mong maranasan ang perseverance.
ay nagbibigay ng kalakasan sa atin para magpatuloy sa paglilingkod. Number 2, God promise a reward. Ang sabi dun sa verse, mapalad ang taong nananatiling tapat sa mga pagsubok and he will receive the crown of life. Mga kapatid, nais ko pong iwan sa inyo ang mensahe ngayong umaga nito. God sees every struggle, every prayer, and every tear na nararanasan. Nakikita ng Diyos kapag ikaw ay natatakot. Alam ng Lord kapag ikaw ay lumuluha dahil sa pagsubok. Alam ng Diyos ang bawat nilalaman ng iyong puso. So even people do not notice your faithfulness, God does. Nakikita ng Lord kung paano kang nagtatapat sa paglilingkod. At nakikita ng Lord yung puso mo na gustong-gustong maglingkod kahit ang daming mga bagay na pumipigil sa iyo para maglingkod. Because your faithfulness does not depend on people. Your faithfulness depend on God. And the God who sees every tears ang siyang magbibigay sa iyo ng kalakasan magpatuloy. Mahina po tayo. We have weaknesses. We have limitations. Kaya kung aasa lang tayo sa sarili natin, baka may hirapan tayo. Kaya lagi tayong umasa sa kalakasan ng gagaling sa Diyos. Number 3, dito po ako magtatapos. The love for God sustains perseverance. Ang sabi po sa verse, having stood the stead, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Alam niyo po, minsan nai-interpret natin ito eh. Kala natin, pinagpala tayo ng Lord dahil nagtatapat tayo. Pero hindi naman natin pinuuna ang Diyos. Kaya dapat number 3 na sa buhay po natin ngayon mga kapatid, the love for God sustains perseverance. Ang mga nagmamahal sa Diyos, ang nananatiling tapat sa pagsubok. Kaya dapat kung mahal mo ang Diyos, priority mo ang Lord. Kaya kung dapat mahal mo ang Panginoon, una dapat ang Diyos. Kaya lamang, maraming gusto ng God's will, pero ayaw ng God's way. Ayaw sumunod sa Lord. Lord, I love you. Pero kapag dating sa tahanan, iba na ang buhay. Alam niyo po, we are not Sunday Christian. Alam niyo po yung Sunday Christian? Kapag linggo lang Kristiyano, ang pagiging isang Kristiyano ay hindi lamang isang araw, kundi araw-araw po ng buhay natin. And we need to remind ourselves na ang pag-ibig sa Diyos ang nagpapatatag ng ating po mga buhay. We persevere not because life is easy. Nagtitiis tayo at nananatili tayo dahil hindi po madali ang buhay. We persevere because life is not easy, but because we love God more than we love comfort. Love for God keep us faithful even in sufferings. Kaya nga po, sabi ko sa kanta kanina, sabi ko kay Pastor Mel, kanta muna ako kasi bagay sa kanta. Ano po yung sabi sa chorus? At kahit anumang